Magandang araw mga amo at welcome sa aking channel. So sa video na to ay magko-komento tayo patungkol po dito sa balita patungkol po sa di umano ay naglabas na o maglalabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa at ang nagbunyag nito ay si Ombudsman Boyeng Rimulya. So mga isang araw o dalawang araw na ang nakakaraan ay may mga lumabas din na balita na di umano may mga taong nagkumpirma kung totoo ba na naglabas na nga ng arrest warrant ang ICC at napag-alaman na wala pa palang arrest warrant na inilalabas ang ICC at tiningnan ito sa website ata ng ICC at kinumpirma din ito ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na si Attorney Kaufman, kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lang ako dahil siya yung nahandoon, siya yung abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at higit na siya ang makakaalam na una kung talagang sadya ng lumabas na arrest warrant lumabas na arrest warrant laban kay Senador Bato. So, alam naman natin na itong mga nakakaraang araw ay laman ng balita si Ombudsman Boyeng Rimulya dahil may mga interview siya na sinasabi niya mismo na meron ng arrest warrant na ilalabas o lumabas na laban kay Senador Bato de la Rosa. So, marami siyempre naguguluhan dahil ano ba talaga ang totoo, kung yun bang sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya o yung balita o yung kumpirmasyon na sadyang wala pa talagang arrest warrant na lumalabas. So na-curious ako at naghanap ako ng ilang mga video, mga balita sa social media patungkol nga po dito sa mga panayam at mga press con ni Ombudsman Boyeng Rimulya at may mga ilang bagay lamang po ako na napansin. Unang-una na po dito ay yung mga unang o yung tinatawag na kaagahan ng kanyang pagbubunyag ay sinabi niya na halos o sigurado siya na lumabas na o lalabas na yung arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa. Pero ito lamang, kani-kanina lamang ay napanood ko na mismo sa bibig niya nang galing na wala pa talaga. Pero meron na siyang impormasyon na lalabas na raw yung arrest warrant ng ICC. So naguguluhan na yun ako dito kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Kasi sinasabi niya na yung kopya ng arrest warrant ay nasa cellphone niya. So, ang tanong ko dito, saan nanggaling yun? Siguro doon sa sinasabi niyang source niya. Sino ba yung source niya? Sinabi niya, journalist. Pero yung mga ganyang dokumento, yung mga ganyang kasisela na dokumento ay nanggagaling lamang mismo doon sa korte na maglalabas nito. Ang ibig sabihin ba nito ay
may impluwensya siya sa loob ng ICC? Unang tanong yan. Ikalawa, ano ba talaga ang trabaho ni Ombudsman Boying Remulla? Kasi siyempre, napapansin ng marami, bagay hindi naman lihim ito dahil inamin naman niya na talagang sa tao, lalo na sa politika, hindi nawawala yung mga ganyang uri na hinahabol mo yung mga kalaban ng iyong partido. So, doon malinaw na. Di ba, gumawa na ako ng mga naunang video kasi kay Ombudsman na Boying Remulla na kaya siya nalagay diyan una dahil nalagay siya diyan sa mga matataas na posisyon at pinaka-importanteng mga posisyon sa gobyerno ay dahil una malapit siya kay Pangulong Bongbong Marcos at ikalawa, anuman ang isagabal sa administrasyon, sa kanyang bossing, ay ginagawaan niya ng paraan. Sukat na lumabas na talaga siyang mali. O kumbaga incompetent sa kanyang trabaho. So, itong mga bagay na to ay hayagang nakikita ng marami sa kanya. Pero meron din akong konti lang naman, maaaring masabi nyo na parang imahinasyon ko lamang. Pero sa tingin nyo kaya, ano ang inam na makukuha ni Pangulong Bongbong Marcos kung lahat na lang ng kalaban niya sa politika ay hayagan na talagang inuusig ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng mga Remulla, specifically si Ombudsman Boying Remulla. Pakatandaan po natin na una siya naging DOJ Secretary at ngayon po siya na ang Ombudsman. Siya na ang namumuno sa Ombudsman, pero napapansin ko rin dahil para bagang dalawang ahensya ang kanyang pinamumunuan, ang DOJ at ang Ombudsman. Para bang tumutugma yung kanyang mga sinasabi sa ginagawa ng DOJ. Kayo po ang mag-isip. Talagang hayagan na attack dog siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero napapansin ko rin na para bang hindi niya rin pinangangalagaan yung reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako sa tingin ko lang, kutungko lang naman ito. Hindi kaya may ibang agenda si Ombudsman Boying Remulla, kaya kahit kapal muka, kahit magsinungaling na siya sa publiko, ginagawa pa rin niya. Hindi ba? Ano ang pakinabang niya rito? Kasi kung taas lang ng posisyon nakuha niya at kung nag-aambisyon siya ng mas mataas pa doon sa mga posisyon na kanyang hinahawakan, sa tingin ko hindi niya na makukuha yan dahil ang susunod niya either pag-congressman na siya, ang susunod niya sinabi na. Sa tingin ko lang na kahit tulungan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na makarating sa Senado ay hindi mangyayari dahil marami ang may disgusto sa kanya dahil marami na siyang mga bagay na ginagawa sa dalawang ahensya na hindi na tumutugma sa mismong mga tungkulin ng mga ahensya na to. Sinabi niya na nagjo-journalist siya.
hindi niya trabaho yun. Di ho ba? Ang trabaho niya ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Bakit amat na amat siya o amak na amak siya na hanapan ng butas ang kalaban ng administrasyon? Samantalang ang may malaking problema ngayon ay ang mga kaalyado ng administrasyon, lalong-lalo na ang Kongreso, sa malaking majority ng mga kongresista ay humaharap ngayon sa problema patungkol sa mga korupsyon sa ating gobyerno. Ganon din ang mga kaalyado niya sa Senado. Bakit irit na irit siya na maidispatcha kaagad ng maaga ang mga kaalyado ng mga Duterte? Dahil ba alam niya na kapag ka nakalusot o umabot ng 2028 ang mga kaalyado ng mga Duterte, nakalalamang sa susunod na administrasyon ay sila naman ang usigin. Hindi po ba? At pagdating naman po dito sa kanyang intel, ika nga, o yung mga nagbulgar sa kanya o nagpadala sa kanya ng kopya ng arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa, bakit meron po siya kaagad ng kopya na yun? Sino ba siya? O sino-sino ba ang mga contact niya sa ICC? At meron pa nga pala tayong dapat punahin. Kung meron siyang ganong access o ganong impluensya sa ICC, hindi ba parang dinudungisan niya yung kredibilidad ng ICC? Dahil ang alam ko, yung mga ganyang dokumento ay hindi dapat napapasagawa ng isang non-member ng ICC. O hindi na tayo kasi miyembro ng ICC ngayon eh. So bakit may kopya siya? Hindi ho ba? Hindi ba dapat ang unang ahensya ng gobyerno na humawak o makatanggap ng ganyang uri ng dokumento ay ang DFA muna? Hindi ho ba ang Department of Foreign Affairs? Ikalawa, dapat ituloy yan siguro sa DOJ, at pagkatapos ay dadalhin sa Korte Suprema. Kasi pinag-uusapan na agad ngayon nila kung kusang loob na susuko ba si Senador Bato de la Rosa o i-extradite siya sa ICC. Pakatandaan po natin, hindi state ang ICC para mag-comply sa isang extradition treaty. Ika nga, wala tayong extradition treaty sa ICC dahil hindi sila isang bansa. So, ngayon pa lamang ay nakikita na po natin na parang compliant ang ating gobyerno sa kung ano man ang sabihin ng ICC sa kanila. Kumbaga, nawawalan tayo ng proteksyon sa ating mismong gobyerno. At kung sakasakali man na totoo itong arrest warrant, mga amo, sa ikalawang pagkakataon, ipapakita natin sa buong mundo na hindi gumagana ang judicial system sa ating bansa. So, kung may kasalanan man si Senador Bato de la Rosa dito sa mga nangyari sa EJK o dun sa war on drugs, dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po ba dapat si Senador Bato de la Rosa ay dito natin litisin? Hawak na nila si Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC eh. So ibig sabihin, kahit makaladkad sa kahihiyan at laksa-laksang pagtuligsa ng international community ang Pilipinas ay titiksin ng administrasyon na ito.
maidispatcha lamang nila ang mga potensyal na makakalaban nila sa 2028 national election. Mukhang bibig nila na masyadong malayo pa ang 2028 national election. Pero, ngayon pa lamang, yung mga potensyal na makakalaban nila sa nasabing eleksyon ay tinatrabaho na nila ngayon. Hindi po ba dapat mag-focus muna sila dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Palalampas lamang po ng pag-iwan at may mga flood control projects na nasira. May mga gusali na nawalan ng bubong. May mga tulay na inaabot ng tubig baha na hindi naman dapat mangyari. Trilyon ang inuubos natin sa mga proyekto na yan. Pero mas inuuna pa ng ombudsman natin ang tirahin ang kanilang mga kalaban sa politika. Ngayon, nag-aanunsyo sila, may mga makakasuhan na. Pero halos 3 buwan na po ang lumilipas. Pero ni isa wala pa pong nakakasuhan. Kahit si Saldico ay hindi pa po nila ginagawa ng paraan kung paano maiuwi dito. Ang inuuna nila at ang inaapura nila ay ang pagdadala kay Senador Bato de la Rosa sa ICC. Hindi ko po kinakampihan si Senador Bato de la Rosa, hindi ko nga po siya binuto. Pero Pilipino po siya, mga amo. Mga amo, Pilipino po siya. At kung ang isang Pilipino ay may kasalanan sa sarili niyang bansa, dapat tayo ang lumitis sa kanya. Hindi ang ibang bansa. Pwede na nating sabihin sa ICC na hawak ng ninyo ang dating Pangulo ng Pilipinas at nililitis na ninyo sa mga kasong di umano ay kanyang ginawa. Bakit kailangan yung mga alipores niya ay ibigay pa namin sa inyo? Samantalang ayon naman sa ating gobyerno ay gumagana ang judicial system sa ating bansa. So dapat dito natin siya litisin, hindi ba mga amo? At kung mapatunayan natin na siya ay nagkasala, at sa tingin ko mangyayari yun dahil hindi ba amak nga ang administrasyon na pitpitin ang kalaban nila o mga potensyal na makakalaban nila sa 2028 ay magagawa nila dito dahil hawak nila lahat. Pero bakit pinipilit nila na sa ICC litisin itong mga tao na ito, itong mga politiko nito? Ginagawa ba nilang scapegoat ang ICC? Pero alam naman natin na hindi mangyayari yun dahil alam na po ng ating mga kababayan, ng ating mga amo, na ang ganyang uri ng mga bagay ay kaya-kaya naman po natin gawin dito. So, lumalabas po talaga na ito ay politika lamang. Hindi na po maitatanggi ni Ombudsman Boying Rimulya yan. Hindi po ba? Hindi na siya gumaganap sa tungkulin na dapat na ginagampanan ng kanyang ahensya na tinatawag. Along the way, pati yung kabilang ahensya ng gobyerno, ang DOJ, ay namamanto at pinupunta. So, hindi na po sila separate entities na hindi ko ba? Lumalabas na puppet na sila ni Pangulong Marcos. Pero doon, may duda pa rin ako. Hindi ko ba? Dahil kapag ka na-dispatcha mo na yung mga kalaban, nasabi ko na to sa ibang vlogs, ibang videos ko, na kapag ka na-dispatcha mo na ang mga Duterte, napakadali na rin dispatchahin ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakaumang ngayon ang mga kaso ng korupsyon sa ating gobyerno. At sino po ang ating Pinuno? Si Pangulong Bongbong Marcos, at marami po ang nagsasabi na imposibleng hindi alam at hindi nakinabang. Sabihin, imposibleng hindi rin nakinabang
Marcos, pati si dating Speaker Martin Romualdez, ang kanyang pinsan, sa korupsyon na nagaganap ngayon sa ating bansa. So, ang pinakasolusyon nila ngayon, i-dispatcha ang mga Duterte supporters at malihis ang atensyon nila dito. Hindi ho ba? Hindi nyo nakikita yung picture? Hindi ho ba? Ultimo, yung wala pang arrest warrant ay pinagpaplanuhan na nila. So meaning, may impluensya sila sa ICC. At hindi mo na rin maiaalis, hindi na rin nila maiaalis sa isip natin. Nasa simula pa, sila talaga ang may gusto na litisin ng ICC. Sa dating Pangulo. Sukat na isakripisyo nila ang dangal, ang soberanya, ang karapatan ng kapwa nila Pilipino ay gagawin nila. Hindi na baling lumabas silang kahiyahin sa mata ng tao at sa international community, maproteksyonan lamang po nila ang kanilang mga sarili. Papatunayan sana nilang mali ako. Pero yun po ang nakikita ng karamihan. Totoo na dapat kung may kasalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kasamahan noon, dapat silang managot. No doubt about it. Pero hindi po ba dapat dito natin sila natin dahil gumagana naman talaga ang ating judicial system. Pero kahit pati yun, handa nilang isang division. Masakit lamang ang kanilang isang nakakalungkot mga amo, nakakalungkot. Pero syempre, aabangan pa natin ang mga susunod na kabanata kung sadya talagang maglalabas ng original na arrest warrant ang ICC. At ito pa ang isa bago tayo magtapos. Kung may mga nagwi-witness ngayon sa Blue Ribbon Committee na kini-question nila ang mga dokumento, ang kanilang mga pahayag at pinangangalandakan nila sa atin na yun ay peke dahil hindi natutaryuhan ng maayos, hindi nasumpaan ng maayos, ay peke na. So, itong hawak ni Ombudsman Boyeng Rimulya na kopya ng ICC na arrest warrant, ay pwede rin nating sabihin na peke at gawa-gawa lamang ni Ombudsman Boyeng. Sa tingin ko naman, kahit gano'n ng ICC, hindi nila ilalagay ang integridad, ang kredibilidad, ang karangalan ng ICC para lamang sa isang ganung kasimpleng papel lamang. Di ho ba? Isang kahihiyan sa kanila yun. At sa tingin ko, hindi nila papayagan na mangyari yun. Kaya questioning ko rin siyempre yung sinasabi ni Boyeng Rimulya na yung kopya ng arrest warrant na nasa kanyang cellphone fake. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to. At syempre, kung may mga ganapan ay syempre, kukomentuhan po natin yan sa abot ng ating makakaya. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.